Totally iniwan na ni Klay Thompson ang Golden State Warriors. Nakakalungkot ito para sa mga Warriors fans. Konfirmado na nga ito na i-trade. Pero hindi ito napunta sa Los Angeles Lakers. Kahit sa kagustuhan ng kanyang ama na former LA Lakers, kundi sa Dallas Mavericks na na-offeran ito ng 3-year at $50 million deal na mas mababa pa ito kumpara sa offer ng Lakers na meron pang per year contract na kakahalaga ng $20 million at meron pang karagdagan dyan na ititrade nila si D'Angelo Russell pabalik sa Golden State Warriors. Pero hindi ito kinuha ng Golden State Warriors. Ang alok na deal ng Los Angeles Lakers, mas mababa pa ang offer ng Mavs dito kumpara sa Golden State na meron pa siya ng kakahalaga ng $48 million last off season. Kasabay niya si Draymond Green na merong 4-year at $100 million deal. Si Klay Thompson ay na-draft ito noong 2011, naging 5-time NBA All-Star, 4-time NBA champion. Kasama niya dito si Stephen Curry at Draymond Green. Nag-a-average ito last season ng 17.9 points per game, 43.2 field goal, 2.3 assists, at 38.7 3-point percentage. Sa loob ng 13 years nito sa Golden State, at dito mga matatapos ang era ng Splash Brother nila Stephen Curry na bumubuhat dito para sa Golden State Warriors. Kung maaalala nyo, nagkaroon lang si Klay Thompson ng 0 points out of 10 attempts laban sa Sacramento Kings at na-eliminate ito sa play-in tournament na maaaring pagkadismaya ng Golden State Warriors para sa hindi maibigay ng kagustuhan nito. Samantalang si D'Anthony Melton pa lang ang nakukuha ng Warriors dito. Bagamat nabigo silang kunin si Paul George na napunta sa Philadelphia 76ers na na-offeran ng 4-year at $212 million deal. At na-trade din nila si Chris Paul papunta sa San Antonio Spurs na may offer na 1-year at $11 million deal. At hindi pa natatapos ang Warriors dyan dahil mukhang maititrade din nila si Andrew Wiggins at kasama sana si Chris Paul papunta sa Chicago Bulls kapalit si Zach LaVine na maaaring makaduo ni Stephen Curry para dito sa Golden State Warriors. Kailangan nila makahanap na fit dito sa Warriors na isang forward at isang sentro para makabalik sa conference. Pwede nila maaaring makuha top 1 na free agency center na si Morris Wagner ng Orlando Magic. Nag-a-average ito ng 10.9 points per game, 60.1 field goal, at meron itong 33% shooting, 3-point territory. Maaari din ulit kunin nila pabalik dito si Jabal McGee mula sa Sacramento Kings, former championship Golden State Warriors ng 2015. Ano kaya mga susunod na step ng Warriors dito na ngayon ay wala na si Klay Thompson? Bagamat ang Dallas Mavericks naman ang Western Conference champion ay na-trade na si Derrick Jones Jr. papunta sa LA Clippers, Tim Hardaway Jr. na mapupunta na rin sa Detroit Pistons. At meron pa silang maititrade dyan na si Markieff Morris na maaari mapunta sa Miami Heat. Magkakaroon ng bagong trio ang Dallas Mavericks na sila Kyrie, Luka at Klay Thompson. Yan ang mga abang ng Dallas Mavericks fans. Ano sa tingin nyo kung tama ba ang napunta ng bagong hometown nito sa Dallas Mavericks na si Klay Thompson? At kung magiging fit ba siya dito? Mag-comment lang kayo sa baba at paki-subscribe na din kung bago lang kayo sa akin channel.